Meron po tayong minomonitor na low pressure area sa labas na ating area of responsibility. Ito ay nasa layong southeast ng General Santos City. Ang nasabing low pressure area ay inaasahan na magiging isang bagyo. Patuloy pa rin po natin inaasahan na makaka-apekto partikular na sa may bahagi ng Davao Region. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Para po sa mga kababayan natin na maglalayag, wala tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating karagatan at magiging banayad hanggang sa tamtaman lamang ang mga pag-alon sa ating baybaying dagat. Sa bahagi naman po ng Mindanao, dahil pa rin sa trough ng low pressure area, ang bahagi ng Davao Region, makakaranas po na maghapong kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, pagsapit ng hapon at gabi, asahan din po natin dyan ang mga pulupulong panandali ang buwas ng pag-ulan. Dumako na po tayo sa magiging lagay ng panahon sa bahagi ng Kabisayaan. Kung makikita natin, generally bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang kalangitan na ating naasahan dyan. Pero sa hapon at gabi, mataas ang tsansa na mga pulupulong panandali ang buwas ng pag-ulan, dala ng mga localized thunderstorm. Samantala, ridge of high pressure area naman patuloy pa rin po nag-extend dito sa may eastern section ng northern at central Luzon. Patuloy pa rin po tayo makakaranas na mainit at maalinsangan na panahon sa buong bahagi po ng Luzon. Maliwala sa panahon pa rin po ang dala nito. Kaya dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa na ating kapuluan, generally fair weather condition po ang ating inaasahan. At sa hapon at gabi, posible naman po yung mga panandali ang buhos ng mga pag-ulan. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Para po sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad sa Kabisayaan, partikular na sa Metro Cebu, Iloilo City at sa Tacloban City, wala rin ho tayong inaasahan dyan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan maliban po yung mga isolated o yung pulo-pulo lamang at mga panandali ang buwas ng pag-ulan lamang po ito, dala ng mga localized thunderstorm. But nearly, sa buong bahagi po ng Visayas for the next 3 days ay magiging maaliwalas po ang panahon. Temperatura po natin sa bahagi ng Iloilo ay 27 to 33 degrees Celsius, ganun din sa Metro Cebu at sa Cagayan de Oro. Sa Tacloban naman, aabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Puerto Princesa City at sa Kalayaan, 26 hanggang 34 degrees Celsius. Para po sa ating 3-day weather outlook, partikular na po dito sa Metro Manila, sa Baguio City at sa Legazpi City, wala ho tayong naasahan na malawakang mga pag-ulan hanggang Miyerkules. Ngunit magpapatuloy po ang mainit at maalinsangan na panahon. At para sa temperatura po natin dito sa Metro Manila, mainit nga po, aabot sa 36 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Sa Lawag naman, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Mainit din po sa Tugigaraw, aabot sa 38 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura. Sa Baguio City, 17 hanggang 26 degrees, 33 degrees Celsius naman sa Legazpi at sa bahagi ng Tagaytay. Kaya doble ingat din po sa ating mga kababayan at hanggat maaari, iwasan po natin yung mga extreme activities, lalo na po ito sa dakong tanghali. Dumako na po tayo sa bahagi ng Mindanao na kung saan kaya generally by Monday hanggang Wednesday ay improved weather condition na po ang inaasahan natin sa bahagi ng Metro Davao. Sa Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City, magpapatuloy naman po ang maaliwalas ng panahon, mainit lamang po sa dakong tanghali at sa hapon at gabi naman, posible yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan. Sa bahagi ng Zamboanga City, mainit pa rin po, 33 degrees Celsius ay inaasahan natin na pinakamainit na temperatura. Sa bahagi ng Metro Davao, bahagyang bababa din po ang temperatura dahil nga po magiging makulimlim po sila, kaya 25 hanggang 32 degrees Celsius lamang agwat ng temperatura. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!